Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin na yung full moon reading. O diba, nalilate-late na si ate. Nabibisi kasi ako eh. Unahin na natin, let's go! Para sa iyo to, Capricorn, full moon reading. Anong pwedeng mangyaring pagbabago sa iyo? Let's begin. Ay, teka lang. We have the patience. Okay, sinasabi dito na accept everything have in a divine time, divine order. Ibig sabihin, kailangan mo talaga magtiis, no? Kumbaga hindi mo kailangan madaliin yung mga bagay-bagay na sitwasyon to success, kung ano mga aspeto ng buhay mo na yan. Maghintay ka kasi, alam mo, kasi totoo yun eh. Everything is in a divine timing. Minsan, di ba, iba nga, di ba, yung artista dati, yung mga artista, di ba, hindi naman sila sikat, tapos darating yung time, nagiging sikat sila. Ganun din tayong lahat, no? Kaya, be patient sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Siyempre, dito tayo kay belief. Wait kang kay belief kasi, tandaan mo, maniwala ka sa sarili mo na you will succeed in your life. Kung titignan mo dito, kasi ano to, barko to eh. May mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Ito si lighthouse yan. Kasi di ba dagat siya. Mag-trust ka rin sa intuition mo dito. Trust your intuition, believe yourself na magsasucceed ka at magiging maganda yung tatahakin mong landas, no? Also, ang sinasabi rin dito is maging confident ka to achieve something kasi may mga achievement din ako nakikita. Be inspired and siyempre mga recognition din sa iba. Tandaan mo yung faith kasi is a very powerful yon, no? Ito yung magbibigay sa'yo ng amazing result sa bandang huli. Kaya believe and succeed nga. Nasa sa'yo ang energy ng success this time. Kasi ikaw itong light, di ba? Tingnan mo yung sa mga yung lighthouse, di ba? Yung lighthouse nalalaman ng mga barko o ng mga naglalaot sa kung saan ang destination nila, di ba? Ikaw yan. Ikaw yung lighthouse. Ikaw yung ilaw. Kumbaga, sinasabi dito, gamitin mo para ma-achieve mo yung dreams mo. Kumbaga, sinasabi rin dito na i-guide mo yung ibang tao. No? I-guide mo yung ibang tao sa iyong kaliwanagan, sa iyong lighthouse, sa iyong pananaw. Para rin makamit nila yung mga desire nila sa buhay nila. Ibig sabihin, hindi yung isasakay mo sila sa sarili mong bangka. Ikaw ang maging guide nila. Siyempre, confident, have faith lang din, no? Confidence tayo. Maging confident ka sa sarili mo. Ipakita mo yung confident mo sa kanila para ma-attract mo sila, para matupad din nila yung desire nila. Kumbaga, guide them. No? Hindi yung pasasakayin mo sila sa barko mo, sa bangka mo o sa barko mo. Okay? Natin ito. And meron tayo, may storm ka storms. Yan, iba sa inyo, ganyan pinagdadaanan nyo. Pero syempre, we have the 1-0, the ending and the beginning and the ending. May mga pinagdadaanan yung iba dito no? Kasi titingnan mo siya, di ba? Parang parang castle siya, tapos parang may bagyo, ganyan, may ipo-ipo. Kumaga may mga pinagdadaanan, yung iba na nahirap, maaari sa sarili nila, sa external world nila, o sa emotional life, yan. Pero nakikita ko ito because this atin, nalalapit na yung pagtatapos nito. Congrats, Pero sinasabi rin ito, you need to investigate yung mga option mo sa buhay mo, kung ano yung intention mo sa sarili mo. Yung mga intention mo sa sarili mo, mag-action ka, sinasabi rin dito, no? Kasi kung hindi ka mag-action, hihigupin ka nitong storm na to, no? Hihigupin ka nitong ipo-ipo na to. Mag-action ka. Lahat ng storm na dumarating na pagsubok ay malalakpasan mo. Sabi dito sa card na to, kasi 10 na siya. Ibig sabihin, may hirap yung pinagdadaanan ng iba sa inyo, no? Lagi mong iisipin na may power ka at may wisdom ka to handle ang mga darating sa'yo sa buhay mo. No? Yan na nakita ko dito. Also, di sa freedom. Yung iba dito medyo naguguluhan pa, no? Medyo magulo pa yung isip nila, saan ba yung direction ko, ano ba yung gusto ko. Kumbaga nagkakaroon mga dipuan. No? Nagkakaroon ng mga sitwasyon na hirap.
pain, sadness, situation, ganyan. Hay na yung minsan kahit alam mo na pinagdadaan ka sa sarili mo, nagdi-deny ka pa rin. May mga ganun sa inyo, no? Nakita ko dito, maaaring may mga sitwasyon na medyo nagkakaroon ng mga deep wound situation, ganyan, painful, pero there's an ending. Ang nakikita ko ito. Congratulations, pero there's an ending. Huwag ka magpadala sa ipo-ipo, no? And meron tayong clean up. Ito na to, oh. After the storm, you need to clean. Ibig sabihin, di ba? Patient, tamo ha, patient, may darating na maniwala ka sa sarili mo, may darating na shifting in your life. Marami ka pinagdadaanan na hirap, o storm in life this time. After nan, kasi this also the ending situation, paglilinis. Ibig sabihin, meron ka pa rin gagawin. Kasi sabi ko sa iyo, you need to take it action dito, di ba? Yan. Sabihin dito is mag-a-action ka pa rin. When it comes dito sa belief and success, you need to keep moving to reach your goal this time. So nakita ko dito, no? Patient and keep moving. And with sa clean up, is a freedom from a burden. Kasi this a burden, ito yung freedom mo this time. Cleaning house, sinasabi din dito, may mga bagay na kailangang alisin, itapon, ilabas mo, yung mga hindi na kailangan. Yung mga hindi na kailangan na naka-stack dyan sa bahay mo, no? Alisin mo na siguro yun. Siguro, itapon mo na kasi isa rin yung sa magiging blockade sa'yo na pwede kang malasin sa buhay. No, it comes dito. Kung titignan mo kasi ba, may walis siya. Also, the 2 is the balancing in the beginning. Isa 3 is to growth, diba? You need to be very creative to growth. Mag-forward ka to growth. Yan, maglinis ka. Yan, kailangan may mga i-clean up ka this time. Iba sa inyo, maaaring sobrang work kayo, no? Sa iba sa inyo, may mga, iba sa inyo, may siguro may mga unpaid bills. Maaaring may iba sa inyo ganun. Make a space pagdating sa relasyon din. Ganun din sa paglilinis din to ng, paglilinis din ng relationship. Sinasabi rin dito. Kumbaga, sabihin mo yung nasa isip mo when it comes sa isang relationship. Ito ang time na need mo mag-inventory. Parang nag-inventory. Parang, alam mo na may inventory siguro, di ba? Paglilinis din yung pag-aayos, ganyan. Di ba? Ito na yung time na pag-inventory mo, alamin mo yung gusto mo talaga when it comes to a relationship. Lahat naman kasi may mga dinadalang pasanin when it comes sa relationship. Lahat yan. Let go mo yung mga no longer needed. Yan. Magtapatan kayo. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto niya? Ano yung ayaw mo? Ano ba yung ayaw niya? Ganun lang yun, no? Para maging maganda yung pasok ng relationship nyo. Maging okay yung relationship nyo. Kailangan tapatan, di ba? Siyempre, sinasabi rin dito, kasi andito si Star, mga banderitas, di ba? Paglilinis sa magbabago, and also cleaning up to change, and also ang nakikita ko kasi dito when it comes sa prosperity message, kasi prosperity message, ang nakikita ko dito, make a list, no? Make a list, kung mga dapat pambayaran, bayaran na, yan, maging organized ka, kasi this also a clean up, maging organized ka, magbigay ka ng time din sa sarili mo, kasi yung mga overwork dyan, di ba? Yan, magbigay ka rin ng time sa sarili mo. Sa iba naman, yung may mga burden na, may mga now overburden situation, kasi andito si Storm, no? O kaya overwhelmed kayo ngayon. Minsan, hindi naman masamang magsalita ng no. No? Hindi, tandaan nyo, hindi masamang magsalita ng no. Pag hindi nyo kaya, huwag kayong yes ng yes, huwag nyong pilitin. Sabihin nyo rin na hindi ko kaya, ganyan. Hindi mo sasabihin next time. Siyempre, parang sinabi mo next time, ay, naku, babalik ako kay Capricorn kasi pwede naman pala sa next time. No, huwag ka magsalita ng next time. Sorry, no, ganun lang, di ba? Magsalita ka rin ng no. No? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa lahat ng aspeto, as in, magsalita ka ng no. Para, pag nagawa mo yan, magiging maganda yung flow ng prosperity sa'yo. Diba? Kasi mag-focus ka sa sarili mo this time eh. No? Kailangan mo maglinis ng mga kalat. No? Yan, o problema. Ibig sabihin, ng sarili mo. Hindi mo kailangang linisin o walisan yung linisin, yung mga kalat ng ibang tao, yung mga kalat ng ibang mga nakadikit sa iyo. Hindi ka naman janitor, di ba? Hindi ka naman
hindi ka naman, kung ano man yun. Sabi ko, ano ba yung mga, alam pala janitor eh. Hindi ka naman taga kasambahay, di ba? Hindi ka naman ganun, di ba? Huwag mong linisin yung kalat ng ibang tao. Huwag mong problemahin yung problema ng ibang tao. Problemahin mo yung sarili mo. Sa tingin mo ba matutulungan mo yung sarili mo kapag ganun yung ginawa mo? Sa tingin mo matutulungan mo sila? Hindi. Binibigyan mo lang sila ng oportunidad na maging tamad sa buhay. Binibigyan mo lang sila ng oportunidad na kumapit sila sa iyo. Diba? Dotchi ka doon sa bagay na yun. Inibigyan mo lang sila oportunidad na may masasandalan sila kapag malaki yung problema nila. Dahil nandiyan ka. Hindi ganun. Kasi hindi sila matututo sa sarili nila. Tatandaan mo na kamahal-mahal ka. You don't need to be needed to be loved. Kasi kamahal-mahal ka. Tatandaan mo yan, ha? Nagalit sa ate. Oo, nagalit ako. Tingnan natin. Long term, an opportunity could turn into a long-term career move or you will be asked to commit to a position in exchange for more money. But also, this is a commitment, maaring commitment. When it comes sa trabaho, ang nakikita ko dito, siguro magiging good yung commitment mo. When it comes sa trabaho mo, siguro magkakaroon ng mga paghaba ng kontrata o kaya magiging ano ka na dyan, permanent, ganyan. Magkakaroon ng long-term commitment na income sa trabaho mo or sa negosyo mo this time. Magiging long-term siya dito. Sa iba naman sa inyo, syempre, pwede kayong mag-ask ng position. Maaring iba sa inyo, matataasan na kayo, may mga recognition, matataasan na kayo ng position, ganyan. Maaring iba sa inyo ganun, o kaya ng money. There's a possibility na maganap yun. Tingnan natin itong si money mo action. And the rebel. Iba sa inyo, kasi andito si Chain, nagkakaroon kayo ng limiting belief, may blockage, ano. Kung titingnan mo to, di ba? Titingnan mo, di ba? Same siya, oh. Di ba? Storm and storm. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na maharap ka sa mahirap na pagsubok sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Huwag kang magkaroon ng limiting belief dito kasi magiging blockage mo in your abundance. You need to explore. Then, sa nakikita ko dito, no, consider being a system buster, entrepreneur, or teaching a better way. Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay, alamin mo yung mga bagay-bagay, paano mo malahalakpasan itong mga pagsubok na ito sa buhay mo, no? Yan. Hindi yung pagsubok ng ibang tao, hindi yung problema ng ibang tao, yung sarili mo. Iharapin mo, no? Ang nakikita ko dito. Kasi ikaw naman ang pipili ng destination mo. This time, piliin mo naman yung sarili mo. At malalakpasan mo yan. Kaya medyo ang hirap ng ano mo, no? Puro ano siya, oh. Challenge sa'yo. Ito na ang gagawin mo, ha? Ito, tsaka ito, tsaka ito. Kasi you will be succeed. As in. No? And syempre, meron tayong Jera. Okay, andito yung situation mo na siguro when it comes to health, ikaw or someone into your life, maaring may mga appendicitis, stomach, sakit sa stomach, o bandang stomach, yung mga sakit sa esophagus, colon, tiyan, mga bandang, may mga bladder, something ganun, o kaya bato, ganyan. Sana walang cancer, di ba? Mga ganun sitwasyon, ano, sa nakikita ko dito. Ito na rin yung time ng cycle mo, no, na maybe you receiving something, yung parang may darating na blessing this time. This is also the blessing, eh. May darating na blessing, you will achieve a little blessing, something, or you will enjoy the fruit of your labor and success this time sa iba sa inyo. Also is harvesting time kasi ito. Also, sa iba naman sa inyo, because andito tong mga ito, this is the awakening. Titignan mo, nag-iisa ka dyan, di ba? Awakening yan. Ibig sabihin, this is the time to awake, to invest more to yourself. Ito yun. Magpunla ka ng sarili mo. Magpunla ka sa buhay mo. Mag-start ka na ngayon. Diba? Kasi kung ano yung pupunla mo, tingnan mo, magiging maganda, oh. Diba? Magiging maganda. Yung ba sa inyo, when it comes sa relasyon, ikaw o siya, parang ganun, either ikaw o siya, maaring magpapagawa, may mga papagawa, either
papagawa ka ng vehicles, bibili ka ng vehicles, o kaya may mga real estate, o kaya mga nagbabayad kayo ng mga real estate, mga ganun, sa iba sa inyo. No? So, kapag sa relasyon naman, huwag ka magmadali this time kung mga single dyan sa nakikita ko dito. Kasi why? Kasi marami siyang ano, di ba? Pwedeng mapasok ka sa tao na gagamitin ka lang. Pwedeng mapasok ka sa tao na materialistic. Iba ang magiging tingin niya sa'yo. Kaya yung mga single dyan, huwag kayong magmadali. Maaaring magkakaroon din yung iba sa inyo when it comes sa relationship. There's a relationship matter sa iba. Hindi lahat, pero may mga relationship matter. Kitandaan mo, hindi nyo kailangan magmadali when it comes sa love. Maging patient kayo para dumating yung pinaka the best, better person in life. Yun ang palagi mong tatandaan. Capricorn. Full moon. Kanina ko pa yung nakikita. Oo, kanina ko siya nakikita. Ano ba yan, ate? Wow! Diba? Mukhang tama nga to ah. Oh, diba? Ang ganda ng card mo. Oh, diba? We have the 10 and the 10. Oh, bibigay ko sa iyo number. Baka may magandang number. Meron tayong 10, 21, 10, 21, 6. 10, 21, 6. Baka lucky number mo kasi there's a luck. Ako nakikita. 10, 21, 6, 7, 5, 29. Yun. Baka lucky number mo yun. Okay, there's a luck. Ayan na, sinabi ko na ha. There's a luck. Pag plus nyo na lang yun ha. Naku, minsan lang ako magtigbigay ng number. Tapos isama nyo yung ano nyo, syempre, yung birthday nyo. Kasi lucky yun eh. Kayo na bahalang mag-ano doon, mix. Okay, when it comes to nakikita ko, there's a luck. Congrats, no? There's a luck. There's a luck. May mga pagkatatapos ng problema. Oo, may mga struggle, burden, problem, situation happen to your life. So, nakikita ko dito. Pero, nasa sightseeing ko naman na magtatapos na siya. Kasi meron tayong Sun, the Chariot, 6 of Cups, and the 5. Yan, yung mga card na yan. Nakikita ko na magtatapos siya. Nagkakaroon ng mga enlightenment. Tulad ng sabi ko sa iyo, there's an enlightenment, diba? Also, there's a light. Diba? There's an enlightenment, magkakaroon ng recovery, merong mga kasiyahan na magaganap. Either may mga pupunta kang kasal o may ikakasal. There's a possibilities na magkakaroon din ng, also it's more on increasing of material happiness, siyempre. Sa iba sa inyo is, this is a freedom. Sa iba naman sa inyo is development, no? Sa nakikita ko dito. And success, siyempre isa yun. Success and magkakaroon na sa'yo ng kaliwanagan this time. Magkakaroon ng improvement when it comes sa pera mo this time. Kasi ayan, magkatabi-tabi na siya, di ba? Magkakaroon na siya ng improvement. May better na mangyayari sa buhay mo. May mga positivity happening to your life. Sa iba sa inyo, maaaring mangyayari ito by the 29 months, 29 days, something ganun. Ako nakikita. Sa iba sa inyo, within the 5 days, 5 weeks, 5 months. Dodge ka doon sa bagay na yon. Pwede rin siya sa 7. Yun. May mga mangyayaring happiness, success, and luck in your life. Yun. May mga, the ending of the hardship kasi itong nakikita ko dito, no? Siyempre, iba sa inyo is may mga mariremanizing kayo na mga past memories from the past, maaaring mga nangyari in the past, mga good man yan or bad, maaaring may mga maaalala kayo na sitwasyon, pero this time, it's more on maganda yung energy na nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi andito na rin si long term, andito na rin si pagpupunla sa nakikita ko dito, kaya magiging maganda yung
pagpasok ng full moon sa'yo dito, no? Pero, di ba, sabi dito, may ano ka, may actions ka, di ba? Sabi ko sa'yo, you need to action, di ba? Si 21, di ba? Ibig sabihin si 21, you need to clean up. Pag hindi mo to nagawa, hindi to darating sa'yo. Di ba sinabi ko palagi sa ano, pag nagpo-full moon nagpo-portal reading ako, June and July, di ba? Kailangan is a cleaning, kailangan is let go yung hindi na yung i-let go mo na yung mga bagay na hindi na need sa buhay mo or mag-change ka ng decision, di ba? Ito na yun. Ito lumabas ulit sa'yo si clean up. Ibig sabihin may mga bagay na kailangan mong linisin. Lakasan mo lang din yung loob mo dito sa nakita ko dito. Iba't ito pagbabalik ng lakas ng loob. I-welcome mo yung pagdating na pagbabago sa buhay mo. Magiging maganda. Mag-ingat din kayo sa nakikita ko dito. Hindi, wala naman ako nakikita ang pag-iingat pala. Kasi nakikita ko kung may mga sakit kayo, there's a recovery. Kasi andito na si Sun. Kung may mga nararamdaman kayo, there's a recovery. Iba sa inyo, huwag kayong susuko. No? Kasi dalawa yung challenge na dumating sa'yo. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay kasi nakikita ko na there's an ending situation happen in life. Yes, hindi ko lang alam kung within 1 day, 1 week, 1 month, or sa iba dito is by the next year, magkakaroon sa inyo ng may bagong pagtahak ng buhay. Ay, tama ba ako sa Tagalog? May bagong pagtahak ng sitwasyon sa buhay mo. Merong beginning ng journey, situation happen into your life. There's a victory and success na magaganap o mangyari sa iyo. Arigatou namaste, God bless.